Isang batang lalaki ang nakatagpo ng isang makapangyarihang robotic na braso na kayang sirain ang anumang kalaban ng mag-isa. Nagsisimula ang kwento nang mapansin ni Hikaru ang isang malakas na sinag ng ilaw na nagmumula sa isang gusali. Biglang nag-ingay ang mga alarma sa loob ng gusali at ang mga gwardya ay nagulat nang malaman na isang napakahalagang bagay ang ninakaw. Ang magnanakaw ay si Akai at mabilis siyang tumakas gamit ang kanyang mga acrobatic na galaw. Nasa bubong na siya nang makasalubong niya ang mga gwardya subalit siya ay tinatawag na Mecha UD host at inilabas niya ang kanyang sandata. Sinimulang talunin ni Akai ang mga gwardya kaso may mga sandata na anti-UD ang mga ito kaya nahuli siya. May iba pang host na naghahanda upang bawiin ang cube na ninakaw niya at nagsalita ang Mecha UD ni Akai at nainsulto dahil sa masamang pagtrato sa kanilang uri. Ngunit hindi nagpakita ng interes ang lalaking may asol na buhok dahil naniniwala siyang ang mga Mecha UD ay mga kasangkapan lamang para sa mga tao. Binalik ng lalaki ang cube at sinimulang asarin siya ngunit may ilang lihim pa si Akai at nakalaya siya. Nagsimula ang isang epic na labanan at iniutos ng lalaki na hulihin si Akai pero napaka-agile niya para mahuli agad. Sa huli ay nabawi niya ang cube ngunit nasira ang lagyanan nito at sumabog ang napakalaking kapangyarihan mula rito. Ito ang sinag ng ilaw na nakita ni Hikaru at naramdaman niyang may kakaiba habang naririnig ang isang boses na humihingi ng tulong. Kinabukasan ay papasok na sa paaralan si Hikaru at iniisip pa rin kung ano ang nakita niya habang nasa tren. Bigla siyang nakaramdam ng panic attack at sinubukan na bumalik sa bahay pero nakita siya ng mga kaibigan niya. Samantala si Akai ay sinermonan dahil sa kaguluhan na sanhi niya at sinabihan siyang ang cube ay malapit pa rin sa lugar. Nangako siyang hindi na siya magkakamali ulit at sinabi ni Hikaru sa kanyang kaibigan ang tungkol sa boses na narinig niya at ang liwanag na nakita niya noong nakaraang gabi. Pagkatapos niyang lumapit ay sumabog ang gusali at nakuha ni Hikaru ang video ng pangyayari, ngunit sa hindi malamang dahilan ay walang lumabas sa recording at nakakita rin si Hikaru ng isang maliwanag na bagay na nahulog malapit sa lugar, ngunit wala rin iyon sa video. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kaibigan nang ipaliwanag niya na may boses na humihingi ng tulong at inakala nilang nag-stream lang siya. Tinukso siya ng mga ito dahil naniniwala siya sa multo, ngunit nagulat si Hikaru nang muling marinig ang boses. Mabilis na tumakbo si Hikaru papunta sa direksyon ng boses subalit sinabihan siyang masyado na siyang malapit sa isang restricted area. Isang pulis ang nagsabi sa kanya na umuwi na pero iniwan din siya roon. Sa muli ay narinig ang boses na humihingi ng tulong. Hindi mapigilan ni Hikaru ang sarili kaya tumakbo siya papunta sa restricted area at naghanap ng pinagmumulan ng boses. Sa huli ay natagpuan niya ang isang kumikislap na cube at mula rito nanggagaling ang boses na humihingi ng tulong. Gulat na gulat si Hikaru ngunit nagpasya siyang hawakan ang cube. Sa hindi malamang dahilan ay lumipad ang cube papunta sa langit matapos hawakan ni Hikaru at nagulat siya nang bumagsak ito pabalik. Halos tamaan siya ng cube at biglang sumabog ito ng napakalakas na enerhiya at ang liwanag ay sobrang maliwanag, at si Akai ay nagulat nang makita ito. Ngayon ay may isang higanteng braso na lumabas mula sa likod ni Hikaru at tuwang-tuwa ang braso dahil sa wakas ay nailigtas ito. Tila hindi nararamdaman ni Hikaru ang higanteng braso habang hinahanap niya kung saan nagmumula ang boses, at nagpakita na ang braso. Agad na nagpasalamat ang braso kay Hikaru sa pagligtas sa kanya at tinanong kung ano ang pangalan niya. Nababaliw na si Hikaru dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari pero nagpakagalang ang braso at nagpakilala muna at sa kasamaang palad, nakalimutan ng braso ang kanyang pangalan at sinubukan ni Hikaru na lumayo sa kanya. Hindi maalis ni Hikaru ang braso kaya napansin niyang nakakabit ito sa kanyang hoodie at bago pa siya makakuha ng sagot, isang drone ang nakakita sa kanya at sinabi na natagpuan na ang target. Akala ni Hikaru isa itong delivery drone kaya hindi niya ito pinansin pero ang drone ay isang sandata ng mass destruction kaya't kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay. Sinabi ni Hikaru sa braso na lumayo sa kanya at sumama sa drone pero ipinaliwanag ng braso na si Hikaru na lang ang tanging kaibigan nito ngayon. Natisod si Hikaru at nahulog na dahilan para mahila ng braso ang kanyang pantalon, pero nagawa ni Hikaru na gamitin ang braso upang pigilan ang drone na hatiin siya. Ipinapaalala ng braso na wala silang oras para magpapatawa at nakita nila na maraming Terminator drones pa ang dumating. Sinabi ng braso na hindi sila dapat matakot dahil kailangan lang nilang magtulungan upang makatakas at samantala, isang grupo ang nabalitaan na natagpuan na ang trigger arm. Isang lalaki ang natuwa na bumalik na ito pero galit ang lahat ng malaman na nakipag-ugnayan ito sa isang hindi kilalang tao.
Hindi pa sila sigurado pero inisip nila na ang batang ito ay isang ordinaryong sibilyan. Hinatasan ng Pangulo ng grupo si Colonel Sanders na hawakan ang sitwasyon kaya iniutos nito na maglatag ng perimeter sa lugar. Inuuna ng kalaban ang paghuli sa trigger arm at hindi niya iniintindi kung ano ang mangyayari sa bata. Nakatago muna si Hikaru at pinuri siya ng braso sa pagiging mabilis niyang tumakbo at galit na tinanong ni Hikaru kung ano ba talaga ang braso. Pero hindi na nito maalala ang sarili nitong pangalan. Ang tanging alam nito ay si Hikaru ay isang mabuting tao at ipinaliwanag ng braso na wala siyang sapat na arbitrium, kaya hindi siya makakagalaw ng maayos at nagtaka si Hikaru kung ano ang arbitrium, pero erratic ang braso at tinanong na lang ang pangalan ng bata. Hindi ipinakilala ni Hikaru ang sarili niya at sinabi na mukhang kayang makatakas ng braso ng mag-isa. Ipinaliwanag ng braso na nasa panganib pa rin sila at nag-aalala ito para sa kaligtasan ni Hikaru at sinisi naman ni Hikaru ang braso sa lahat ng nangyari, binanggit na magiging mas ligtas siya kung lalayo siya rito. Habang lumayo si Hikaru ay napansin niyang tila nasasaktan ang braso, kaya nakiusap itong huwag siyang iwan at nagmadaling bumalik si Hikaru upang tulungan ang braso pero mabilis itong nakabawi at pagkatapos nito, umalis ulit si Hikaru pero paulit-ulit nilang ginawa ito at sa wakas ay naging malinaw na kailangan manatili si Hikaru malapit sa braso, kung hindi ay mawawalan ito ng lakas. Wala nang ibang magagawa si Hikaru kaya't napilitan siyang isuot muli ang hoodie na may nakakabit na braso, bigla na lang natagpuan ulit sila ng mga drone at sa pagkakataong ito ay hiniling ni Hikaru sa braso na maging kapaki-pakinabang, tumugon ang braso at hinahatak si Hikaru palayo pataas. Sa itaas ay inisip ng lalaking may asol na buhok na sapat na ang mga drone upang harapin ang isang sibilyan, dahil kailangan niyang mag-focus kay Akay na nasa malapit at si Akay naman ay nasa ibaba ngunit mahina siya sa direksyon, sinabi ng boses sa kanyang tenga na dapat siyang pumunta sa kabilang direksyon. Hindi siya interesado na umikot sa buong gusali kaya inisip ng kanyang mga braso na durugan ang pader, pero pinili ni Akay na sumiksik sa isang bukas na bahagi ng gusali at patuloy na tumatakbo si Hikaru para sa kanyang buhay ngunit natagpuan siya ni Akay, mabilis niyang inilabas muli ang kanyang mga braso at mabilis na natalo ang mga drone. Tinawag ni Akay ang braso niya na Elma at binalaan ito na huwag gumalaw kundi ay papatayin niya ito agad. Ipinapaalala ng mga braso ni Akay na dapat niyang basahin ang isang script para mapakalma ang kanyang mga target pero biglang pumasok si Bluey. Naghahanap ng paghihiganti para sa nangyari noong nakaraang gabi. Nauwi ito sa pagtatalo sa mga braso ni Akay at ipinakita ni Elma kay Arrow ang isang paraan para makatakas at hindi makasunod si Akay dahil abala siya sa paggamit ng kanyang mga braso. Sinimulan ng mga drone na habulin si Hikaru kaya't lalo pang nagalit si Akay. Nang hinayang si Hikaru na pumasok siya sa restricted area at takot na siya ngayon at sinabi ni Elma na iwan na lang siya at tumakas. Dahil lahat ay humahabol kay Hikaru at ayaw niyang madamay pa ito at nag-alinlangan si Hikaru dahil mawawala ang lahat ng lakas ni Elma kung iiwan niya ito. Natutuwa si Elma na mabait talaga si Hikaru at ito palalo ang nagpapatibay sa kanyang desisyon at naalala niyang ayaw na niyang makakita ng mga mabubuting tao na nasasaktan. Sinabi ni Elma kay Hikaru na kalimutan na lang ang lahat ng nakita niya at tumakas agad at sa puntong iyon, makikitang si Akay ay natalo na si Bluey at galit na sa pagtakas ni Elma. Sumuko si Elma at pumayag na sumunod kay Akay basta't pakakawalan niya si Hikaru. Nagbago ng isip si Hikaru at nagdesisyon na huwag nang maging duwag, dahil hindi niya matanggap ang ideyang tumakbo lang siya at nagpasya si Akay na kailangan na niyang sirain sila, pero nakakagulat na sinabi ni Elma kay Hikaru na humakbang papunta sa harap. Nag-alinlangan si Hikaru pero ipinaliwanag ni Elma na ito lang ang tanging paraan para makaalis sila sa sitwasyon. Nagtiwala si Hikaru sa braso na kakilala lang niya at dali-dali siyang sumugod at si Elma ay dumaan sa isang uri ng pagbabago na nagbigay ng kakayahan kay Arrow na suntukin si Akay, na ang tanging nagawa na lang ay abutin sila habang tumakas sila. Lumabas sina Hikaru at Elma mula sa lugar at sa wakas ay formal na ipinakilala ni Hikaru ang sarili niya, samantala sa loob ng isang gusali ay may isang batang lalaki na bumagsak at galit na nagtatanong kung sino ang nagnakaw ng kanyang mecha UD. Lubos siyang nagagalit at idineklarang ang trigger arm ay pagmamay-ari niya. Disappointed naman ang boss ni Akay nang marinig na pinakawalan niya ang braso, pero naiintindihan niya dahil wala namang inaasahan na isang sibilyan ang makakakontrol kay Elma. Wala na silang oras na sasayangin dahil tiyak na hahabulin sila ng kanilang mga kaaway kaya't pinadala niya muli si Akay para kunin ang braso at kinalaunan,
Dinala ni Hikaru si Elma sa paaralan ngunit tiniyak niyang itago ang higanteng braso na nagsasalita. Ngunit nang dumating si Hikaru sa klase, laking gulat niya nang makita na si Akai ang bagong estudyante sa paaralan at hindi pinansin ni Akai ang lahat at umupo sa tabi mismo ni Hikaru, at ipinakilala niya ang sarili. Sa labas ay nakikita natin na si Hiroka ay pinagmamasdan ng dalawang tao at ito si Toz at ito ang babae, at sila ay nalulungkot sa gagawin niya kay Hiroka pero wala na siyang magagawa dahil lumaban siya kay Elma. Tinutokso si Toz ng kanyang kasama tungkol sa posibleng nararamdaman niya para kay Hiroka, pero pinapangako ni Toz na hindi siya magpapadala sa anumang dahilan. Tumakas si Hiroka papunta sa banyo at hindi siya makapaniwala na sinundan siya ni Akai hanggang sa paaralan. Sabi ni Elma ay mabuti na lang at hindi siya inatake ni Akai sa pagkakataong ito, pero iniisip ni Hiroka na dahil lang iyon sa nasa loob sila ng silid-aralan. Sabi ni Elma na susubukan nilang kausapin si Akai dahil wala silang ibang malapitan pero mas gusto ni Hiroka na sabihin ito sa pulis. Nagulat sila nang biglang lumabas si Akai mula sa kabilang cubicle at binanggit niyang huwag silang magsumbong sa pulis. Lumabas na binabayaran ng grupong Kagami ang mga pulis na hinahanap si Hiroka kaya't malamang na ibibigay lang siya ng mga ito. Hiniling ni Akai na makipagtulungan si Hiroka pero tumakbo siya para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay nagtataka ang mga kaibigan ni Hiroka kung bakit interesado si Akai sa kanya pero sinabi niya na hindi niya alam kung bakit siya hinahabol. Muli na namang lumitaw si Akai kaya't nagtago si Hiroka at ang isang babaeng nagngangalang Shirama ang nag-distract sa kanya. Malugod na tinanggap ni Shirama si Akai bilang bagong estudyante kaso nag-aalala si Hiroka para sa kanya. Natatakot siya na baka maging masama si Akai kay Shirama na napakabait. Laking gulat niya nang makita niyang kumakain lang si Akai ng mga merienda ni Shirama. Nagpakilala sila sa isa't isa, pero hindi makapaniwala si Hiroka kung gaano kanormal si Amay at nagtataka kung ano ang nangyayari. Ayaw pa rin niya nakausapin si Akai tungkol kay Elma habang nasa paaralan sila kaya't hindi na lang niya pinansin ito at nakinig na lang sa musika. Tumigil siya sa pagkain para maalala na hinahabol pala niya si Hiroka at nagplano si Shirama kung ano ang susunod na gagawin. Ilang sandali lang ay binigay ni Shirama kay Hiroka ang isang sulat mula kay Akai. Gusto nitong makipagkita kay Hiroka sa art room at ito ang lumang gusali ng paaralan kaya't dinala siya ni Shirama papunta doon. Wala nang mapagtataguan si Hiroka at kailangan niyang harapin si Akai. Sinermonan niya ito dahil ginamit si Shirama pero iginiit ni Akai na ito talaga ang ideya ni Shirama at inamin ni Akai na isa siyang miyembro ng ARMS at inatasan siyang bantayan si Elma at maging tagapagbantay niya. Natutuwa si Elma na nalaman niyang poprotektahan siya ni Akai pero itinama niya ito sa pagsasabing si Elma lang ang paprotektahan niya. Nakakabit naman si Elma kay Hiroka kaya wala siyang magawa kundi sumama. Nagtalo sina Elma at Hiroka kung ano ang dapat gawin pero sinabi ni Elma na gusto niyang malaman pa ang tungkol sa sarili niya. Hindi pa rin tiwala si Hiroka kay Akai pero naaawa siya sa nagsasalita na braso kaya napagpasyahan niyang tulungan ito. Unang-una ay gusto malaman ni Hiroka kung bakit nawawalan ng kakayahang gumalaw si Elma kapag masyado silang malayo sa isa't isa. Biglang nagulat si Akai nang makita niyang si Elma pala ay nakikipag-fuse sa hoodie ni Hiroka. Hindi siya makapaniwala dahil ang ganitong klase ng pagsanib ay nangangailangan ng isang unit na nag-fuse sa laman ng tao. Napagpasyahan ni Akai na kailangan agad make summon si Hiroka at wala siyang pagpipilian. Sinabi ni Hiroka kay Elma na mag-transform ulit para makalayo sila kaso wala ng enerhiya si Elma. Gumagana naman ito ng maayos pero muntik nang mahuli sila ni Akai at pakiramdam ni Hiroka na hindi niya kayang makipag-usap sa isang taong kasing wild ni Akai, pero sinabi ni Shirama na kailangan niyang gawin ito. Sa labas ay nawalan na ng bakas sina Toz at Wer kay Hiroka at nakita nila si Shirama na nagbabantay sa pinto, kaya nagtataka sila kung natapos na ba ang kanilang misyon at sa loob naman, gusto ng mga braso ni Akai na maghiwa-hiwalay para hanapin si Hiroka pero napagpasyahan ni Ai na diretso na lang silang maghanap. Ilang segundo lang ay bumagsak ang kisame sa ibabaw ni Hiroka at nahuli siya ni Akai. Malinaw na ayaw niya makipag-usap kaya't nagtataka si Akai kung bakit hindi siya tinapos ni Hiroka nung huli silang nagharap. Hindi man lang iyon pumasok sa isip ni Hiroka na nagpapakita na sila ay mula sa magkaibang mundo. Nadiskubre ni Akai na hindi talaga nakipag-fuse si Elma kay Hiroka at hindi rin siya gumagalaw dahil sa kanya at hindi ito lohikal, pero espesyal ang braso ni Elma kaya posible na may ibang dahilan kung bakit ito gumagalaw at ayaw paniwalaan ni Elma ito dahil binibigyan niya ng credit si Hiroka sa pagtulong sa kanya.
Pero iniisip ng ibang braso na sinasamantala lang ni Haruka ang pagkawala ng alaala ni Elma. Naniniwala si Akai na may masama na binabalak ito kaya't hiningi niya na ipakita nila ang kanilang koneksyon at gustong-gusto ni Elma ipakita ito kaya naglabas siya ng malaking kapangyarihan, pero muli siyang nawalan ng enerhiya. Napagpasyahan ni Akai na hindi talaga sila konektado at mas pinapahamak pa ni Haruka si Elma, kaya napagdesisyonan niyang tanggalin si Haruka at biglang pumasok si Shirama at nagulat sa kanyang nakita pero sinabi ni Akai na abala sila kaya dapat na siyang umalis, lumabas si Shirama pero ito ang pagkakataon na hinihintay ng mga hunters. Sa kabutihang palad ay ginamit din ni Haruka ang sandaling iyon para makatakas kaya't mabilis na tumakbo si Akai para hanapin siya. Sa kasamaang palad ay nakasalubong niya si Weir na suot ang uniforme ng Kagami. Tinatago ni Haruka si Elma pero alam na ni Weir ang lahat tungkol sa kanya. Nagpakita si Weir na parang mabait siya at na ang mga tao sa ARMS ang masama. Ang mga drones ng Kagami Group ang umatake kay Haruka pero sinabi ni Weir na aksidente lang iyon at di nagtagal. Ipinakita ni Weir ang tunay niyang kulay nang ihayag niya ang kanyang plano na patayin si Haruka. Malubha ang epekto ng atake ni Weir gamit ang tunog at binigyan niya ng pagkakataon si Toz na tapusin si Haruka. Sa kabutihang palad ay tinulungan siya ni Elma na makaiwas sa sniper shot pero marami pang bala si Toz at tumakbo siya para sa kanyang buhay. Pero nalilito si Elma dahil hindi niya nararamdaman ang anumang intensyon mula sa Mecha UD ni Weir. Biglang naparalisa ulit ni Weir si Haruka at si Toz ay nagpaputok ng kanyang pinakamalakas na bala. Nagdulot ito ng malaking pinsala kaso dumating si Akai sa tamang oras upang protektahan si Haruka at ipinaliwanag ng mga braso ni Akai na ang mga umaatake ay may mga shackles sa kanilang Mecha UD. Ang mga shackles ay mga aparato na nag-aalis ng kamalayan ng Mecha UD kaya't halos ginagawang alipin ang mga ito, pero sinabi ni Weir na hindi na kailangan ng mga tools ang sariling kalooban at pinuprotektahan ni Akai si Haruka mula sa atake ni Weir, pero ngayon siya naman ang naparalisa. Nag-ipon siya ng lakas at sinabi kay Haruka na tumakas kasama si Elma at siya na ang bahala kay Weir. Ngunit binalaan niya siya na huwag lumabas dahil baka siya ay ma-sniper at tumanggi siya na umalis dahil malinaw na naapektuhan si Akai ng sound blast. Pero sinabi ni Akai na hindi nila pwedeng hayaang makuha ng mga kalaban si Elma. Wala nang magawa si Haruka kundi tumakbo palayo at di nag-aalala si Weir dahil kumpiyansa siya na kaya niyang harapin si Akai at pumili siya ng ibang sandata. Natatarante siya nang napagtanto niya kung ano ito pero huli na dahil habang tumatakas si Haruka papasok sa gusali, nagtataka si Elma kung tama ba ang iniwan nila si Akai. Ipinaliwanag ni Haruka na sinabi ni Ai na tumakas siya para sa sariling kapakanan pero hindi mapigilan ni Elma ang mag-alala para sa kanya, gumawa ang matinding braso ng isang labasan para makatakas sila at mabilis siyang tumakbo pabalik para tulungan si Akai. Nahihirapan si Haruka sa kanyang iniisip kung ano ang gagawin at sa huli ay napagpasyahan niyang tumulong. Natagpuan niya ang naparalisang braso ni Akai at sinabihan itong huwag nang magpanggap na cool dahil hindi naman ito makakagalaw nang wala siya. Nag-isip sila ng plano at napag-alamang kailangan nilang harapin ang sound blast ni Weir. Sa labas ay iniisip ni Toz na nagbibiro lang si Weir dahil hindi ito sumasagot sa kanya kaya't pumasok na siya. Nakita natin na nahuli na ni Weir si Akai at sinabi niyang nilagyan na niya ng shackles ang mga braso nito at ibig sabihin nito ay makokontrol ni Toz ang mga braso ni Akai na parang mga alipin, pero iginiit ni Akai na hindi siya tulad ni Weir. Dinala ni Weir si Akai kay Toz at sinabi ni Toz na may utos silang dalhin si Akai pabalik ng nabubuhay. Inutusan ni Toz si Weir na hanapin ang trigger arm, pero mabilis natapos ang kanyang paghahanap nang makita niya sina Haruka at Elma sa hagdanan. Gumamit si Weir ng kanyang sound blast kaso hindi ito gumana dahil suot ni Haruka ang noise-canceling headphones niya. Pabirong sinabi ni Haruka kay Akai na siya naman ang susunod pero naguluhan si Akai dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito dahil nakagapos pa siya. Sa totoo ay hindi planong lumaban ni Haruka ng harapan dahil siguradong matatalo siya at ang plano niya ay ipaubaya kay Akai at sa kanyang mga braso ang lahat ng pakikipaglaban. Ngunit nagkagulo ang plano nila kaya ipinadala na lang niya si Elma para palayain ang mga braso ni Akai. Nalilito ang mga bayani natin dahil walang magawa si Elma habang masyadong malayo si Haruka. Kailangan niyang lumapit para makuha ulit ang lakas niya at naiwasan ni Haruka ang isang bala mula kay Toz na sobrang lapit sa kanya, at naramdaman agad ni Elma ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan. Sa halip na gumamit ng kahit anong close range na atake ay sinubukan na barilin ulit ni Toz si Haruka,
pero ipinakita lang niya kung gaano siya kalala bilang taga-baril dahil aksidente niyang napalaya si Akai at ginamit ni Akai si Toes bilang shield habang hinahabol niya si Weir, pero inutusan lang ni Toes si Weir na gamitin ang kanyang Sound Blast. Tumanggi si Weir kaya't pinilit siya ni Toes pero hindi ito nakatulong sa kanilang sitwasyon at sa halip ay binugbog ni Akai si Weir. Bumagsak ang gusali at laking gulat ni Weir nang iniwan lang siya ni Toes matapos gumuho ang gusali at dumating ang mga kasama ni Akai pabalik sa gusali kung saan dinala si Elma. Natakot ang ilang mga gwardya nang makita nila na may ibang nakatakas. Ang bagay na ito ay sobrang delikado at kilala bilang ang artificial na Mecha UD na tinatawag na Ares at pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Hiruka at sinalubong siya ng organisasyon na lumalaban-laban sa Kagami Group. Tinuturing ng Kagami Group ang mga Mecha UD na parang mga alipin at handa silang gawin ang lahat para sa pera. Ang organisasyon na humahadlang sa kanila ay tinatawag na ARMS at ang kanilang layunin ay palayain ang mga Mecha UD. Si Alice ang pinuno ng ARMS at ang Mecha UD na nakipag-fuse sa kanya ay tinatawag na Fist. Si Fist ay kamukha ni Elma at tinatawag pa niya itong kanyang nakababatang kapatid. Ipinaliwanag ni Fist na hindi sila mga kaaway at gusto lang nilang humingi ng tulong kay Elma at medyo nagdududa si Hiruka pero agad namang pumayag si Elma na tumulong. Nais niya na pag-isipan muna ito ni Elma pero hindi kayang manood nito habang nasa panganib ang kanyang mga kaibigan. Iniisip niya na nakakainis ang sitwasyon pero sa huli ay kusang loob na pumayag siyang tumulong. Laking gulat niya nang sabihin ng lahat na si Elma lang ang kailangan nila, at wala nang kailangang gawin si Hiruka. Habang natutulog si Hikaru ay nagsagawa sila ng ilang pagsusuri upang masukat ang mga antas ng Arbitrium sa kanyang katawan. Ang Arbitrium ay isang enerhiya na nalikha ng isip ng tao at kinakailangan bilang gasolina ng lahat ng Mecha UD. Ngunit nang inilagay sa graph ang mga antas ng Arbitrium ni Hikaru ay ganito ang itsura ng mga ito, at ito naman ang karaniwang antas ng isang gumagamit ng Mecha UD. Kung hindi pa malinaw ay halos isang kabiguan si Hikaru pagdating sa paggamit ng Mecha UD, hindi na ito maipagkaila at sumang-ayon si Alice na si Hikaru nga ang gumising kay Elma subalit siya rin ang dahilan kung bakit si Elma ay nakakabit sa isang jacket, at hindi pa niya magamit ang kapangyarihan ni Elma. Wala silang ibang pagpipilian kundi iwan muna si Elma sa kanyang pangangalaga, pero nilinaw niya na hindi siya maaaring kumilos ng mag-isa sa anumang sitwasyon at dahil hindi niya kayang pangasiwaan ang sarili niya, sinubukan ni Elma na ipagtanggol si Hikaru at itinuro na si Hikaru ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nahuli ni Kagami. Ngunit kahit na totoo ito, iginiit ni Ken na isang katotohanan pa rin na wala sa kanya ang kapangyarihan para magamit si Elma kaya't nagiging sagabal siya. Biglang sumisingit si Aki at sinabi niyang naniniwala siyang kaya ni Hikaru na mapalabas ang buong potensyal ni Elma. Pagkatapos ng lahat ay nagawa niyang gamitin ang kapangyarihan ni Elma nang una silang magkita. Kaya sigurado siyang lalakas pa si Hikaru sa kaunting pagsasanay at sa ngayon, ang pagsasanay na ito ay binubuo ng paggawa ng push-ups ni Elma sa bubong ng paaralan at kahit na natutuwa si Hikaru na inalok ni Aki na masanay siya, hindi siya sigurado kung gaano kaepektibo ito dahil si Alma lang ang gumagalaw habang si Hikaru ay nakaupo lang. Sinabi ni Aki na ang pagsasanay ng Arbitrium ay tungkol sa espiritu kaya't kailangan lang niyang pasiglahin ang kanyang sarili ng husto para lumakas at ayos lang naman iyon, ngunit hindi pa rin ito ipinaliwanag kung paano makatutulong ang ehersisyo sa pagpapataas ng kanyang Arbitrium, kaya pinili niyang sumabay na lang muna. Ilang sandali pa ay nakatanggap ng tawag si Aki mula sa ARMS at sinabing kailangan niyang bumalik sa HQ. Kaya pinutol niya ang pagsasanay ni Hikaru at Alma at dinala sila pabalik at maraming mga kamakailang insidente kung saan sapilitang inaalis ang mga Mecha UD mula sa kanilang mga gumagamit, at ang taong ito ang pangatlong biktima ngayong linggo. Naniniwala si Alice na ito ay gawa ng bagong Kami agent kaya't ang kanyang pangunahing prioridad ay mabawi agad ang mga ninakaw na Mecha UD bago mahuli ang lahat. Hindi naintindihan ni Alma kung ano ang ibig sabihin at huli na kaya't ipinaliwanag ni Dex na kung ang Mecha UD ng isang tao ay sapilitang tinanggal mula sa kanyang katawan, mamamatay ang taong iyon sa loob ng ilang araw. Hindi pa ganap na nalalaman ang dahilan subalit naniniwala sila na maaaring ito ay dahil sa pagtagas ng Arbitrium mula sa fusion point, na nagiging sanhi ng unti-unting paghina ng tao hanggang sa tuluyan silang mamatay at marami pa ang hindi nalalaman tungkol sa Arbitrium. Ngunit alam nila na may malalim itong epekto sa biological system ng tao. Halimbawa ang sino mang nagsasanib sa isang Mecha UD ay nakakakuha ng pambihirang pisikal na kakayahan at bagaman sa kaso ni Hikaru,
dahil hindi nakasanib si Elma sa kanyang katawan ay nananatili siyang isang ordinaryong tao. Napansin niya ang ilang mga marka sa mga braso ng biktima at agad niyang nalaman na ang gumawa nito ay gumagamit ng worm-type mecha. Alam na ni Alice kung saan papunta ang usapan kaya't pinaalalahanan niya si Aki na ang trabaho niya ngayon ay protektahan si Alma sa lahat ng pagkakataon, kaya ayaw niyang makialam si Aki sa kasong ito na kahit na may personal siyang dahilan. Pagkatapos umalis ni Alice ay binaliwala ni Aki ang lahat ng sinabi niya at sinabing may nais siyang imbestigahan para sa personal na dahilan, ngunit dahil kailangan niyang bantayan si Hikaru ay isasama niya ito at samantala sa Kagami Group ay abala sila sa paghahanap ng kinaroroonan ni Jun, at ito ang nakababatang kapatid ni Kagami. Ayon sa kanila ay ninakaw ni Jun ang isang experimental na artificial mecha UD at nawala ito ngunit walang nakakaalam kung ano ang balak niyang gawin dito. Iminungkahi ng pinuno ng 3rd Division na siya ang gagawa ng trabaho. Subalit ang 3rd Division ang mga taong hinayaang makatakas si Alma noong nakaraang pagkakataon kaya't sa pagkakataong ito ang White Ravens ang inatasan na gawin ang trabaho. Sa ibang lugar si Hikaru ay kasama ni Aki hanggang gabi at napagtanto na niya na iniimbestigahan ni Aki ang kasong iyon kahit na sinabi ni Alice na huwag. Iniisip ni Hikaru kung tama lang bang mag-isa silang nasa labas at tumangging sumagot si Aki kaso ilang sandali lang ay nakarinig sila ng tunog ng mga busina malapit sa kanila. Sa kabila ng mga container ay makikita ang White Ravens na naghahanap sa nakababatang kapatid ni Kagami. Inutusan ni Amada ang leader ng grupo at ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang paghahanap. Biglang lumapit sina Aki at Hikaru at hindi iniisip ni Hikaru na magandang ideya ang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa Kagami Group. Ngunit sinabi ni Aki na magiging maayos ang lahat basta manatili siyang malapit sa kanya at itago si Elma. Tinanong ni Aki si Amada kung may alam ito tungkol sa isang worm-type mecha UD wielder at sa una, inisip nilang isa lang siyang ordinaryong babae ngunit nang mabanggit niya ang mecha UD ay biglang naging mapanganib ang grupo ni Amada, dahil hindi nila pwedeng hayaang malaman ng publiko ang tungkol sa mecha. Nagmamadali silang plano niya siya na hulihin kaya napilitang lumaban si Aki at tinawag niya sina Sinus at Dex para tumulong. Nagulat si Amada nang malaman niyang isa ring mecha wielder si Aki kaso dahil mas malalakas sila, hinutusan niya ang White Ravens na muling magtipon at umatake. Samantala napatalsik si Hikaru mula sa gulo at habang sinusubukan niyang bumangon, napansin niya ang isang batang may inhaler na nagtatago sa isang sulok at sinabi niya sa bata na delikado sa lugar na iyon at tinanong kung ayos lang siya, ngunit hindi sumagot ang bata at tumakbo. Hindi alam ni Hikaru ang tungkol sa bata pero nag-alala siya kaya napagpasyahan niyang sundan ito. Iniwan si Aki na humarap sa White Ravens at nakita ni Amada ang nangyari kaya't ang kanyang mecha UD ay nag-transform bilang bisikleta, sumakay siya upang habulin ang bata. Kasabay nito ang ilang miyembro ng White Ravens ang nakahabol kay Hikaru at sa bata kaya't pumagitna si Hikaru upang protektahan ang bata. Handang-handa na ang mga tauhan ng White Raven na bugbugin si Hikaru kung kinakailangan para lang makuha ang bata. Ngunit bago siya matamaan ay lumabas si Alma at hinarang ang suntok at biglang napansin nila si Amada at ang kanyang mecha UD na bisikleta na papunta diretso sa kanila. Nang lumingon si Hikaru para sabihan ang bata na tumakbo at napagtanto niyang nawala na ito at nakatakas ang orihinal na target ni Amada. Kaso ngayong nakita na niya si Elma ay binago niya ang plano at tinarget ito. Alam ni Alma na sila ni Hikaru ang target kaya't sinubukan niyang dalhin si Hikaru papalayo sa panganib. Gayunpaman pagdating sa bilis ay wala siyang laban sa isang motorsiklo kaya't mabilis silang nahabol ni Amada at nahuli si Elma. Ipinagmamalaki ni Amada ang sarili niya dahil sa pagkakakuha ng trigger arm. Bigla na lang lumitaw si Aki at binagsak si Amada mula sa kanyang bisikleta. Sinimulan niyang tanungin si Amada at si Joe tungkol sa isang worm-type mecha UD wielder at di gusto na masira ng container ang dalawa kaya't pumayag silang makipagtulungan, ngunit wala talaga silang alam tungkol sa isang worm-type wielder. Dahil dito ay binitiwan sila ni Aki at pinakawalan, bagamat nabigo si Aki na makakuha ng anumang impormasyon ay nainis din siya kay Hikaru dahil tumakbo ito ng mag-isa. Sinubukan ni Hikaru na ipaliwanag na nakita niya ang batang hinahabol kaya gusto niyang tulungan. Ngunit ayaw ni Aki makinig sa mga paliwanag niya. Halos nakuha si Elma dahil sa kapabayaan ni Hikaru at bagaman nais ni Aki na maniwala kay Hikaru, sinabi niya na wala pa rin itong kapangyarihan para kumilos ng mag-isa at habang nangyayari ito, pinapanood ng bata mula sa mga bubungan at tila may interes din siya kay Alma, kaya naghihintay siya ng tamang oras para umatake.
Samantala nagagalit si Hikaru kay Aki dahil siya ang nagdala sa kanya doon laban sa kanyang kagustuhan, kaya kung may dapat sisihin ito ay si Aki at hindi pa nga siya nag-abalang ipaliwanag kung ano ang ginagawa nila roon, kaya bakit nga ba siya magtitiwala ng bulag sa mga utos ni Aki. Sa katunayan ay wala siyang dahilan para makinig pa kay Aki kaya sinabi niyang uuwi na siya. Tinanong ni Sinus at Dex si Aki kung okay lang ba na hayaang umalis si Hikaru ng mag-isa, ngunit nagagalit pa rin si Aki kaya sinabi niyang wala siyang pakialam sa mangyayari dito. Habang naglalakad palayo si Hikaru at sinubukan ni Alma na kumbansihin siyang humingi ng paumanhin kay Aki dahil siya ang nagpoprotekta sa kanila, ngunit tumanggi si Hikaru at natutuwa si Jun dahil nag-aaway si Hikaru at ang kanyang bodyguard, na mas nagpapadali sa kanyang plano na nakawin si Elma. Gayunpaman bago pa niya ito magawa ay pinigilan siya ni Aki na pakiramdam pa rin ay tungkulin niyang protektahan sina Hikaru at Elma. Umasa si Jun na hindi na niya kailangang harapin si Aki ngunit wala na siyang magawa kaya inilabas niya ang kanyang mecha. Galit na galit si Aki nang makita niyang worm type ito kaya't inisip niyang si Jun ang taong hinahanap niya. Gayunpaman matapos silang unang magbanggaan ay napansin ni Dex na hindi si Jun ang taong hinahanap ni Aki, ngunit ang saglit na pagka-distract ni Aki ay nagbigay kay Jun ng sapat na oras para palibutan siya at sa isang sitwasyon na maaaring magdulot ng malaking problema kay Aki at samantala, naglalakad si Hikaru at nag-iisip tungkol sa kanyang argumento kay Aki nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa kanya. Sinabi ni Alma na dapat humingi na siya ng tawad sa pagsigaw kay Aki ngayong may pagkakataon na siya. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang telepono ay nakita niya ang larawan ni Aki na walang malay at nakahandusay sa lupa. Tumawag si Jun gamit ang telepono ni Aki at sinabi kay Hikaru na inalis na niya ang mecha UD ni Aki at kung wala ito ay mamamatay siya sa loob ng ilang oras. Kung gusto siyang iligtas ni Hikaru ay kailangan niyang makipagkita sa kanya sa lokasyon na ibinigay ni Jun. Ang unang ginawa ni Hikaru ay tawagan si Alice upang ipaalam ang nangyari kay Aki kaso habang nag-aalala si Alice para kay Aki, hindi niya pinayagan si Hikaru na harapin si Jun dahil iyon ang eksaktong gusto ni Jun. Sinabi ni Alice na mag-a-assign siya ng mga ahente upang ma-monitor si Jun kaso para sa ngayon, sinabi niya kay Hikaru at Alma na huwag gumawa ng kahit ano at manatili sa kanilang kinaroroonan at pagod na si Hikaru sa mga tao na laging sinasabing masyado siyang mahina para gawin ang anumang bagay, at nagsisimula na siyang maniwala na tama sila. Ngunit tiniyak sa kanya ni Alma na may kakayahan siyang gumawa ng magagandang bagay kapag itinoon niya ang kanyang isip dito. Inamin ni Hikaru na bawat heroic act na nagawa niya ay dahil sa impluwensya ni Alma at kung wala si Alma ay mananatili siyang isang duwag. Alam niya na wala siyang kapangyarihan kapag nag-iisa subalit ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Humingi siya ng tulong kay Alma para sa gagawin niya at pumunta sina Hikaru at Alma sa abandonadong warehouse na itinuro ni Jun sa mapa. Pagdating nila ay sinalubong sila ni Jun ng ngiti at tinanong ni Alma kung bakit niya ginagawa ito at ipinaliwanag ni Jun na gusto niya ang pinakamalakas na mecha UD. Mabait naman sina Sinus at Dex kaso para kay Jun ay walang kwenta ang mga ito kumpara sa hinahanap niya. Ang gusto niya ay ang trigger arm dahil sinasabing sino mang magsanib sa trigger arm ay magkakaroon ng pinakamalakas na katawan at gusto niya iyon para sa sarili niya. Nagsimulang umatake si Jun gamit ang kanyang mecha kaya't napilitang tumakbo si Hikaru sa paligid ng kwarto para umiwas sa mga atake. Nang magkaroon siya ng pagkakataon ay sinubukan niyang lapitan sina Sinus at Dex, ngunit isang hakbang na nauna si Jun at naharangan lahat ng kanyang pagsubok. Tinutuya ni Jun si Hikaru at sinabi na wala siyang kwenta kundi isang mahina at bagaman hindi itinanggi ni Hikaru na siya ay mahina. Tumanggi siyang hayaan itong pigilan siya sa paggawa ng tama kaya't muli siyang sumugod at nakaya niyang malalampasan si Jun ng sapat upang masira ang depensa nito. Galit na galit si Jun na pinapahirapan siya ni Hikaru at nagsimulang umipekto ang kanyang hika at dahil dito ay nagpasya si Jun na tapusin na ang lahat, bumuo si Jun ng isang malaking kulungan sa paligid ni Hikaru at nang wala na itong matatakbuhan, in-electrocute niya si Hikaru hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay hinuli ni Jun si Hikaru at sinimulang hilahin si Elma palayo hanggang sila'y tuluyang mapaghiwalay. Laking ginhawa ni Jun na nakuha na niya si Alma at maaari na niyang ayusin ang kanyang katawan ngunit sa kanyang gulat, nakakagalaw pa rin si Elma at ibinagsak siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari dahil hindi dapat gumagalaw ang isang mecha sa sarili nito. Mas lalo siyang naguluhan nang makita niyang gumagalaw din si Hikaru at kahit na dapat ay nasa bingit na siya ng kamatayan matapos maalis ang kanyang mecha, inaabot ni Hikaru si Alma at nang magdikit ang dalawa ay tuluyang napalaya ang tunay na kapangyarihan ni Alma.
Kaya naman nagsimulang mag-alala si Jun at sinubukan niyang bumuo ng kamao upang pabagsakin sila, ngunit labis siyang naungusan ni Hikaru at Elma kaya't madali nilang nasira ito at sila'y sumugod ng kamao kay Jun. Nang akala ni Jun na napigilan niya ito ay biglang tumakbo si Hikaru at tinapos ang laban sa isang huling suntok. Bagsak na si Jun kaya't inisip ni Hikaru at Alma na maaari na silang magpahinga ngunit nagkamali sila at dumating ang pinuno ng White Ravens. Inakala nilang magkakaroon ulit sila ng laban kaso tiniyak ng lalaki sa kanila na hindi siya bayad para labanan sila sa pagkakataong iyon, kaya nais lamang niyang dalhin si Jun at umalis. Pinulot din niya sina Sinus at Dex na balak niyang dalhin ngunit sinabi ni Hikaru na hindi niya hahayaang makakalayo siya ng kasama ang mga ito. Handa na ang lalaki na gumamit ng puwersa pero pinigilan siya ni Jun at sinabing gusto niyang siya mismo ang makatalo kay Hikaru, kaya't ipinagbawal niya ang lalaki na masaktan si Hikaru sa ngayon. Sumang-ayon ang lalaki at ibinalik ang Mecha UD kay Hikaru subalit tiniyak niya kay Hikaru na magkikita silang muli balang araw, at sa pagkakataong iyon ay hindi na siya makakatakas ng ganoon kadali at makalipas ang ilang sandali, nagising si Aki sa ospital at muling nakakabit sina Sinus at Dex sa kanya. Nang malaman niyang si Hikaru ang nagligtas sa kanya ay pumunta siya sa bubong upang makipagkita dito. Habang sinusubukan ni Hikaru na tahiin si Elma pabalik sa kanyang jacket ay umupo si Aki sa tabi niya at may kaunting pagkailang sa kanilang dalawa, kaya't tinanong ni Hikaru kung ano ang hinahanap niya kagabi. Sinabi ni Aki na hinahanap niya ang taong pumatay sa kanyang pamilya, pero ang tanging bakas niya ay ang taong iyon ay isang worm-type Mecha UD wielder at lumalabas na hindi si Jun ang tao na iyon. Nagmadali si Aki dahil sa kanyang paghahangad ng paghihiganti kaya't nagpapasalamat siya kay Hikaru sa pagligtas sa kanya. Gusto niyang magbayad sa kanya kaso inalok niya na siya na ang tatahi kay Alma at hindi siya magaling sa pananahi, kaya sinubukan siyang pigilan ni Hikaru at habang nangyayari ito ay biglang dumating si Meru dala ang ilang mga matamis, nagkaroon ng maling akala sa sitwasyon. Si Aki na tila walang pakialam ay sumubsob sa mga matatamis na pagkain na parang baliw. Masayang ngumunguya si Hikaru at sa wakas ay opisyal ng bahagi ng ARMS, ilang araw lang ang nakalipas ay isinabak na siya sa kanyang unang misyon kasama ang ilang miyembro ng grupo na naka-standby. Si Hikaru ay nakatindig sa tuktok ng isang truck na may dalang bihag na Mecha UD at nang tumingin siya sa loob, nakita niya ang isang malaking lalaking bastos na binubugbog ang isang scientist. Tulad ng inaasahan ng grupo ay pinapaalala nila kay Hikaru na sumunod sa plano at gamitin ang EMP na ibinigay sa kanya kapag narating na ng truck ang interchange. Plano niyang sumunod pero nang makita ni Alma ang lalaki na inabuso ang nakatali nilang Mecha UD, hindi niya kayang tumahimik. Dahil dito ay gumawa siya ng isang padalos-dalos na aksyon na nagdulot ng pagbaliktad ng truck at isang malaking aksidente sa kalsada. Nakalabas si Hikaru ng walang galos pero kinailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay dahil naibunyag na ang kanilang lokasyon. Dahil dito ay naging target si Hikaru at sa kasamaang palad, inihagis ng malaking lalaki ang buong truck sa harap niya at hinaharangan ang kanyang daanan. Nanganganib na ang sitwasyon kaya tumulong si Tiny na isang miyembro ng ARMS, gamit ang kanyang mecha cars. Pinaputukan si Hikaru ng maraming missiles na halos hindi niya naiwasan at habang papalapit ang tatlong mecha, hinugot ng malaking lalaki ang isang kanyan para tuluyang tapusin si Hikaru. Bago pa man siya matamaan ay biglang dumating si Tiny at sinagip si Hikaru na lubos ang pasasalamat ni Hikaru sa pagligtas sa kanya, habang si Alma ay humingi ng tawad sa kaguluhan na idinulot ng kanyang pagmamadali na aksyon at wala silang oras para mag-usap dahil natunton sila muli ng malaking lalaki, na agad na sumugod para sa panibagong atake. Sa pagkakataong ito si Aki ang humarap at ipinabagsak ang lalaki. Naasar si Aki sa kawalan ng kakayahan ni Hikaru at Alma sa simpleng gawain, kaya't inutusan niya si Tiny na ilayo sila para hindi na makadagdag ng gulo at nang bumangon ang malaking lalaki, napansin niyang may dalawang mecha si Aki pero akala niya ay kaya niya pa rin dahil may tatlo siya. Sinubukan niyang masipa si Aki pero madali itong na-block at nagbanta siyang barilin si Aki pero naubusan siya ng enerhiya at nawalan ng malay. Napagtanto ni Aki na hindi sanay ang lalaki na magpatakbo ng mecha lalo't tatlo pa at habang nakatalikod siya at tumatawag ng recovery team, biglang may lumapit na ibang tao gamit ang worm-type mecha para buhayin muli ang lalaki. Nang mapansin ni Aki na may mali ay nakatayo na muli ang malaking lalaki na ngayon ay mas malakas pa kaysa dati, hirap si Aki na makipagsabayan sa lakas ng lalaki at mukhang wala na siyang laban pero sakto sa oras, dumating si Hikaru at pinatalsik ang lalaki.
Sinisigawan siya ni Aki dahil sa utos niyang tumakbo pero hindi matiis ni Hikaru na panooring nahihirapan siya at sa muling pagsugod ng lalaki, binaril niya sila ng laser cannon pero naagapan ito ni Hikaru at Alma at naitaboy ang atake at sinubukan din siyang durugan gamit ang trap, pero walang takot na sinalubong ni Hikaru ang lalaki at pinatumba ito gamit ang isang malakas na suntok. Pagkatapos ng laban ay lumapit si Tiny at pinuri si Hikaru sa mahusay na trabaho at dahil sa kanyang ginawa, nailigtas nila ang maraming mecha UD at masayang tinanggap ni Hikaru ang papuri, pero tila mas interesado si Aki sa nahihimatay na lalaki. Pagbalik sa headquarters naliligo si Aki habang naaalala ang nakaraan kasama ang kanyang kapatid at ang pangako niyang protektahan ito na isang pangakong nabigo niyang tuparin, ang natitira na lang sa kanya ngayon ay ang paghihiganti para sa kanyang pamilya. Sa labas ng banyo ay naghihintay ang isang kabado na scientist na hiniling niyang tumulong. Nang sa wakas ay lumabas si Aki at handa na ito para sa susunod na hakbang, nagsimulang mataranta ang scientist nang makita si Aki na karating lang mula sa paliligo. Agad niyang ipinaliwanag na naroon lang siya upang magulat tungkol sa isyong ipinapaimbestiga ni Aki at sa kasamaang palad, wala silang nakuhang mahalagang impormasyon mula sa lalaking nahuli nila, sinuri nila ang mecha na ginamit nito at wala namang worm type. Pero sigurado si Aki na worm type ang nakita niya kaya't may kakaibang nangyayari at sinubukan na maging supportive ng scientist at sinabi kay Aki na nauunawaan niyang naghahanap ito ng paghihiganti, nangako siyang gagawin ang lahat upang tulungan siya sa investigasyon. Pati na rin sinubukan niyang kumbansihin si Aki na umasa sa kanya imbes kay Hikaru, ngunit bago pa siya matapos magsalita ay umalis na si Aki para hanapin si Hikaru at sa bahay niya ay nagising si Alma at napagtantong tanghali na. Kung hindi agad magising si Hikaru ay siguradong malate sila sa paaralan. Dahil dito ay nagpanik si Alma at sinubukan na kalagkarin si Hikaru palabas ng kama at hinayla pa ang pantalon nito, pati ang alok na tulungan siyang magbihis ay ginawa ni Alma at kahit magulo na ang paligid ay biglang dumating si Aki sa bintana ng kwarto ni Hikaru at pinagalitan siya dahil hindi pa handa para pumasok sa paaralan. Sinabi rin niyang tutulungan niya si Hikaru magbihis at hindi na ito pwedeng tumanggi. Sa paaralan ay abala ang buong klase dahil sa chismis na may bagong transfer student na darating, ang usapan ay sobrang yaman daw nito kaya't interesado ang lahat na makita siya. Biglang bumukas ang pintuan at si Aki iyon at hawak ang kalahating nakabihis na si Hikaru at agad iniisip ng lahat na may namamagitan sa dalawa, ang imahinasyon ni Mayo ay nagumpisa ng maglaro ng iba't ibang senaryo at pagkatapos, inilapag ni Aki si Hikaru at kalmado na sinabi ni Mayo na ang bagong transfer student ay darating na. Nagulat din si Aki sa balitang ito ngunit bago pa niya may proseso ang lahat, isang tawag ang umalangaw sa pasistem na may isang lalaking sumisigaw, tinatawag si Hikaru na pumunta sa bubong at pumunta sina Hikaru at Aki doon at nakita si Jun na naghihintay. Nang makita ni Sinus at Dex si Jun ay agad nila itong inatake at naalala ang ginawa niya kay Eki noong huling nagtagpo sila, pero nagawang harangin ni Jun ang atake gamit ang kanyang mecha at naasar na si Jun sa abala, kaya't handa na niyang pabagsakin si Aki nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Tudo at ito ang pinuno ng White Ravens. Pinagalitan siya ni Tudo at ipinaalala na ang tanging dahilan kung bakit siya pinayagang pumasok sa paaralan ay ang pangako niyang hindi gagamit ng mecha. Pero heto siya at nilabag na ang kasunduan at sinubukan na magpaliwanag ni Jun na si Aki ang nagsimula, pero pinutol siya ni Tudo at sinabing walang exception. Walang magawa si Jun kundi i-withdraw ang kanyang mecha at sumuko at handang-handa pa rin si Aki na pabagsakin si Jun, pero pinigilan siya ni Hikaru at sinabing malinaw naman na wala nang balak lumaban si Jun, ayaw man ni Aki at napilitan siyang hayaan ito sa ngayon. Nang umalis si Jun ay nagbanta siyang kukunin niya ang trigger arm at balang araw pero iba ang dahilan kung bakit siya naroon si Hikaru. Sinabi ni Jun na ang scientist na lumikha ng kanyang mecha, nagsabing kailangan ito ng oras upang ganap na umangkop sa kanyang katawan. Habang hinihintay niya ito ay balak niyang bantayan si Hikaru ng mabuti. Sinabi ni Jun na nais niyang malaman ang sikreto kung paano nagagamit ni Hikaru si Alma ng napakadali. Kapag natutunan niya ang sikreto ay nangako siyang pababagsakin si Hikaru at kukunin ang trigger arm. Napansin ni Hikaru na patuloy na tinatawag ni Jun si Alma na trigger arm kaya't tinanong niya kung may alam pa si Jun tungkol dito at dahil nawalan ng alaala si Alma, bago pa man makasagot si Jun ay biglang umatake ulit si Aki at kumbinsido siyang masyadong delikado si Jun para buhayin pa.
Desidido siyang tapusin ito pero hinawakan siya ni Alma sa tamang oras at ipinapaalala ni Alma na kailangan nila ng impormasyon tungkol sa nakaraan niya mula kay Jun, habang abala sila sa pagtatalo at tahimik na naglakad palayo si Jun at bago umalis, nagbabala siya kay Hikaru na ang limitasyon ng paggamit ng kanyang mecha ay sa eskwelahan lang. Sa labas nito ay kung mahuli niya si Hikaru hindi niya ito basta-basta palalagpasin. Kinagabihan ay magkasamang naglalakad sina Aki at Hikaru sa pasilyo ng paaralan at sobrang lapit ni Aki kay Hikaru, kaya't nagsisimula na siyang mainis at nagkunwari si Hikaru na may nakitang imahinasyon na onigiri rice ball para lang makakalayo sa kanya. Saglit na gumana ang plano pero kahit saan siya magpunta si Aki ay laging nakabuntot at sa huli, nagawa niyang iwan si Aki gamit ang totoong tanghalian niya bilang bitag, pero ngayon ay gutom na siya at nag-iisip kung ano ang gagawin. Habang iniisip niya ang susunod na galaw ay narinig niya ang boses ni Jun mula sa taas na naalala ni Jun ang tanong niya kay Todo, kung paano nagagawang gamitin ni Hikaru ang trigger arm at nang walang kahit anong training ay walang ideya si Todo, pero pabiro na sinabi nito na baka nasa pagkain ni Hikaru ang sikreto. Ngayon ay iwiniwasiwas ni Jun ang kanyang black card na parang pag-aari niya ang lugar at sinabi niyang ililibre niya ng tanghalian si Hikaru para makita ang kinakain niya. Nakita ni Hikaru ang alok na medyo kakaiba pero dahil gusto rin naman niyang makausap si Jun, tinanong niya ito kung may alam ba siya tungkol sa nakaraan ni Alma. Pero bago makasagot si Jun ay sinipal ni Aki ang mga paa ni Hikaru at hinawakan siya. Ayaw niyang makalapit si Jun kay Hikaru pero pumayag siyang tanggapin ang alok na libre para sa sarili niya, at agad niyang pinili ang pangarap na pagkain na gusto niya. Makalipas ang ilang sandali ay nagtago si Hikaru sa banyo at desperado magkaroon ng kahit konting oras na mag-isa, sinabi niya kay Alma na hindi niya alam ang gagawin dahil hindi niya makausap si Jun at malinaw na may alam si Jun tungkol sa nakaraan ni Alma, pero hindi ito pinapansin ni Aki. Kung magpapatuloy ito ay baka hindi niya makuha ang pagkakataong malaman ang sagot mula kay Jun, biglang nagkaroon ng ideya si Hikaru at ang malaking sports tournament na gaganapin sa araw na iyon, baka iyon ang tamang pagkakataon para makausap si Jun. Pero pagdating ng oras ay hindi makita ni Hikaru si Jun at bigla siyang tinamaan ng bola sa mukha. Si Jun pala ay nakatago sa isang puno at nanunood sa kanya at nagulat si Jun sa mabagal na reaksyon ni Hikaru, kahit pa mayroon itong malakas na mecha. Biglang nakaramdam si Jun ng paparating na bagay kaya't iniwasan niya ito at ang bola ay tumama sa puno at tumalbog pabalik sa ulo ni Hikaru. Dahilan para mawalan siya ng malay at ang bola ay galing kay Aki pero ang target niya talaga ay si Jun, humingi siya ng tawad kay Hikaru sa aksidenteng pagkatama nito. Habang walang malay si Hikaru ay sinamantala ni Mayo ang pagkakataon at tinali niya si Hikaru ng laso at in-stage ang isang showdown at sa pagitan ni Aki at Jun para malaman kung sino ang mananalo kay Hikaru. Game si Aki at dala pa rin ang galit kay Jun at si Jun ay palaging handa para sa laban. Pero dahil si Mayo ang may kontrol na pagkasundoan nilang magsettle gamit ang simpleng fist fight, habang nasisiyahan si Mayo sa drama at sinubukan na kumbansihin ni Alma si Hikaru na pigilan si Aki, ipinapaalala na kailangan pa nilang makuha ang impormasyon mula kay Jun. Nag-isip ng mabilis si Hikaru at naisip ang tanging bagay na maaaring gumana na pagkain, tumayo siya at sumigaw na kung bibigyan siya ni Aki ng ilang minuto kasama si Jun at bibilhan niya ito ng pangarap niyang pagkain. Natukso si Aki sa libreng pagkain kaya't pumayag siya at hinahatak si Mayo palayo at iniwan sina Jun at Hikaru. Sa wakas ay nagkaroon ng oras si Hikaru at Alma kasama si Jun at tinanong nila agad si Jun kung may alam ba siya tungkol sa nakaraan ni Alma, lalo na't tila gusto siyang makuha ng Kagami Group at ipinaliwanag ni Alma na nawalan siya ng alaala, kaya't anumang impormasyon ay malaking tulong. Nagulat si Jun nang marinig na may amnesia si Alma at ang tinaguriang trigger arm. Iginiit niya na maraming tala ang Kagami Group tungkol kay Alma at dahil dati siyang pagmamayari ng mga ito, ipinakita pa ni Jun ang isang larawan bilang patunay. Nasa larawan si Alma kasama si Yakam Kagami at ang tagapagtatag ng Kagami Group at ang taong nagpatayo ng lungsod sa kung ano ito ngayon. Gulat na gulat sina Hikaru at Alma pero inamin ni Jun na wala siyang masyadong alam bukod sa larawang iyon, dahil kuha ito noong ilang dekada na ang nakakaraan. Habang papalayo si Jun ay pinapanood siya ni Aki mula sa isang tulay at kasama si Mayo na nakatali sa tabi niya ay biglang tumawag ang scientist na kausap ni Aki kanina, at sinabi nitong may nahanap siyang lead tungkol sa Worm-type Mecha UD user na hinahanap ni Aki.
Makalipas ang kaunti nagtungo sina Hikaru at Alma sa City Library upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Yakumo Kagami. Hindi maunawaan ni Alma kung bakit parang mahal ng mga tao ang Kagami Group, kahit sa kabila ng mga kahindek-hindek na ginagawa nila sa Mecha UD. Sumang-ayon si Hikaru na nakakadiri ang mga kamakailang gawain ng grupo, pero mula sa pananaw ng mga tao ay marami ang naiambag ng Kagami Group sa ikabubuti ng lungsod, kaya't naiintindihan niya kung bakit sila tinitingala. Habang naghahanap ay natagpuan ni Hikaru at Alma ang isang portrait ni Yakumo Kagami at biglang bumuhos ang emosyon ni Alma at napaiyak siya dahil alam niyang mahalaga ang taong ito sa kanya, pero hindi niya maalala kung paano o bakit. Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod na-capture si Tiny ng Worm-type Mecha UD user at si Aki ang unang dumating sa eksena, pero bago pa siya makakilos ay hinugot na ng Mecha ang Kerek mula sa katawan ni Tiny. Tinapon si Tiny kay Aki na parang basahan at ang Kerek ay dinurog hanggang sa tuluyang masira. Galit na galit sina Aki, Sinus at Dex at sabay-sabay nilang inatake ang Worm user pero naiwasan ng Worm user ang kanilang mga atake at nakalayo ng sapat para maglunsad ng isang bagay papunta sa malaking butas sa dibdib ni Tiny, na naging dahilan para makontrol ito bilang isang puppet. Habang sinusubukan ng Worm user na tumakas ay napaharap si Aki sa isang mahirap na desisyon kung aalagaan ba niya si Tiny o hahabulin ang Worm user na desperado niyang mahuli at sa huli, pinapatulog niya si Tiny at tinanggal ang Worm Control Device. Nakatanggap si Hikaru ng tawag tungkol sa kalagayan ni Tiny kaya't dali-dali siyang pumunta at natagpuan niya itong walang malay sa isang eskinita. Dinala nila si Tiny pabalik sa headquarters at dahil sa mabilis na aksyon ni Hikaru ay may pag-asa pang mabuhay si Tiny. Pero si Kerek ay wala nang magagawa para mailigtas ito at bagamat mekanikal ang Mecha UD, namamatay rin sila tulad ng mga tao at hindi na ito mababago at ayon sa kasaysayan ang Mecha UD ay nagmula sa ibang dimensyon habang hinahanap ang Ordela, at ito ang ama ng lahat ng Mecha UD. Sa tulong ng ilang tao ay natagpuan nila ito pero sa isang eksperimento upang gisingin si Ordela, nagkaroon ng isang malaking pagkakamali at dahil dito ay ginamit ni Alma ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang selyuhan si Ordela, malamang ito ang dahilan kung bakit siya nawala ng alaala. Ang susi sa lokasyon ni Ordela ay nakatago sa nawawalang alaala ni Alma at kung sino man ang makakakuha nito, ang kapalaran ng mundo ang nakataya at sa ibang lugar ay natunton na ni Aki ang isang pulang babae, galit na hinarap niya ito at tinanong kung siya ba ang pumatay sa kanyang pamilya. Tinangka niyang atakehin ang babae pero nang humarap ito ay nagulat si Aki, napansin niyang may hawak itong laruan at ang laruan na pagmamay-ari ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Biglang bumalik ang alaala sa panahon bago maghiwalay si Aki at ang kanyang kapatid. Nang magkita sina Aki at Ken, sinabi nito na ang Worm-type user na hinahanap ni Aki ay hindi pa rin nahuhuli, natuklasan lang niya ito dahil sa mga incident report na nagpapakitang may ibang tao bukod kay Jun na nag-aalis ng mecha mula sa iba't ibang tao. Matagal na itong nangyayari sa loob ng ilang buwan at galit na galit si Aki at hinihila si Ken sa kwelyo at sabay tanong kung bakit hindi niya sinabi ito agad. Sinubukan ni Ken na ipagtanggol ang sarili, sinabing hindi rin niya ito alam hanggang ngayon. Ang tanging dahilan kung bakit niya nalaman ito ay dahil nag-hack siya sa ARMS database para tulungan si Aki. Binitiwan siya ni Aki pero ang katotohanan na nasa database na pala ito ng ARMS sa loob ng ilang buwan ay nangangahulugang isang bagay. Alam ni Alice ang lahat ng ito kaso pinili niyang huwag sabihin kay Aki. Nag-isip si Ken na malamang ay iniimbestigahan na ito ni Alice sa loob ng 8 taon at biglang nag-alarm, hudyat na aktibo muli ang Worm-type user at walang pag-alinlangan si Aki at tumakbo palabas at handang harapin ang kanyang arch-nemesis. Sa kasalukuyan ay hinarap na ni Aki ang Worm-type user na nagkataon pala na ang kanyang matagal ng patay na kapatid na si Fubuki. Nagulat si Aki at bumalik ang alaala ng kanilang kabataan at kung saan naglalaro sila nina Sinus at Dex, pero kahit noon ay hindi lubos na nauunawaan ni Aki ang layunin ng kanilang laro. Habang naglalaro sila ay tinawag si Fubuki ng kanilang ina dahil siya na ang susunod para sa eksperimento at dapat si Aki ang pupunta, pero nasugatan ang kanyang binti kaya't si Fubuki ang pumalit at umalis si Fubuki na may ngiti pero iyon na ang huling beses na nakita siya ni Aki. Maya-maya ay sumabog ang pasilidad sa apoy at hindi na nakita si Fubuki o ang kanilang mga magulang. Balik sa kasalukuyan ay nagulat sina Aki, Sinus at Dex nang makita si Fubuki na buhay pa at masaya rin si Fubuki na makita si Aki,
pero halatang nasa masamang kalagayan siya at lumitaw ang mecha ni Fubuki pero bago ito makakilos, hinawakan ito ni Sinus at Dex at inihampas sa dingding. Marami silang tanong pero kailangang tumakas agad dahil paparating na ang mga ahente ng ARMS at pagdating ng ARMS sa garahe, wala silang natagpuan kundi isang basag na bahagi ng dingding at sirang hair clip ni Aki. Alam ni Alice na naroon siya at sa labas ng garahe ay hawak pa rin ni Aki ang worm mecha bilang hostage. Determinado siyang malaman kung ito ba ang responsable sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, sinubukan ng mecha na ipaliwanag na aksidente lang ang nangyari pero pinigilan ni Sinus at Dex at sigurado silang wala itong sasabihing totoo. Naaalala ni Sinus na naroon siya noong araw ng insidente at malinaw niyang nakita ang worm mecha na umaatake sa lahat. Ang hindi lang niya alam ay kung bakit nito ginawa iyon at nakiusap si Fubuki kay Aki na itigil na ang paninisi. Sinabing kasalanan niya ang nangyari at paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Sinubukan ni Amaryllis na maaliw si Fubuki at binanggit na aksidente lang ang lahat. Pero kahit anong paliwanag ni Amaryllis na patuloy na sinisisi ni Aki ang mecha at sa ilalim ng matinding stress at nawalan ng malay si Fubuki na eksaktong kinatatakutan ni Amaryllis na mangyari. Gusto ni Aki na dalhin si Fubuki sa ospital pero sinabi ni Amaryllis na wala na itong silbi. Matapos ang insidente ay nagkaroon siya ng kondisyon na hindi siya makapag-generate ng sarili niyang Arbitrium. Walang doktor o scientist ang makapagpagaling sa kanya at sa ngayon, nagagamot ang kanyang mga sintomas pero sa bilis ng sitwasyon at malapit na siyang tuluyang mawala. Ayon kay Amaryllis ay may isang paraan upang mailigtas si Fubuki pero napakahirap nitong gawin at kinabukasan. Nag-alarm ang orasan ni Hikaru at ginigising siya ni Alma at karaniwan na darating si Aki na nagbabagsak sa kanyang bintana. Pero sa araw na ito ay tahimik ang bintana. Sa halip ay tumunog ang doorbell sa kanilang harap na pinto, si Hikaru at Alma ay nagtinginan at hindi kailanman gumagamit ng front door si Aki kaya't halatang may kakaiba, pero mukhang hindi pa handa si Aki na pag-usapan ito kaya't pinili ni Hikaru na huwag nang magtanong. Biglang dumating si Mayo at napupuno ng sigla at may tanong para sa kanila dahil paparating na ang isang malaking pagsusulit. Iminungkahi niyang magdaos sila ng group study session at kasama si Jun na kanina pa nagbabantay kay Hikaru mula sa malayo. Lumapit si Mayo kay Jun at tinanong kung gusto niyang sumali. Pero umismid si Jun at sinabing hindi siya pumasok sa paaralan para sa mga bagay na kasing walang kwenta ng pag-aaral. Hindi pinansin ni Mayo ang sinabi nito at binalingan ulit si Hikaru at tinatanong kung pwede silang magdaos ng study session sa bahay nito. Nag-isip si Hikaru at gusto niyang makasama si Mayo pero alam niyang mag-aaway sina Aki at Jun. Ang huling bagay na gusto niya ay ang magkaroon ng confrontation sa loob ng bahay niya. Sinubukan niyang kausapin si Mayo upang magbago ito ng plano pero matigas ang ulo nito at humingi pa ng suporta kay Aki. Maayos na tumanggi si Aki pero nagpilit pa rin si Mayo at sinasabing ito ang perpektong dahilan para makapunta sa bahay ni Hikaru. Sagot naman ni Aki ay palagi naman siyang pumupunta sa bahay ni Hikaru tuwing umaga, kaya't hindi ito nakaka-excite para sa kanya. Dahil dito ay muling nanaginip si Mayo ng mga romantiko na senaryo tungkol sa relasyon ni Hikaru at Aki at naglakad na palayo si Aki at sumunod naman si Hikaru, nararamdamang may bumabagabag sa kanya bagamat ayaw nitong sabihin kung ano iyon. Samantala sa ARMS headquarters ay may isang scientist ang naiinis dahil wala siya sa loob ng loop ng impormasyon. Lumapit siya sa workstation ni Ken at tinanong kung may alam ito tungkol sa kinaroroonan ni Aki at dahil hindi pa siya nagpapakita sa headquarters kamakailan. Una ay nagkunwari si Ken na wala siyang alam pero matapos ma-pressure ay inamin niyang posibleng may kinalaman siya sa sitwasyon ni Aki ngayon. Sa kabilang dako ay nakaupo si Aki sa tabi ng kanyang may sakit na kapatid na si Fubuki, habang ipinaliwanag ni Amaryllis kung paano nila napapanatiling nabubuhay si Fubuki sa ngayon. Dahil hindi makapag-produce si Fubuki ng sarili niyang Arbitrium at sinisipsip ni Amaryllis ang Arbitrium mula sa ibang mecha users at ibinibigay ito kay Fubuki, pero sobrang bilis ng paglala ng sakit ni Fubuki para makahabol pa si Amaryllis, dahil kaunti na lang ang natitirang oras bago maging kritikal ang kondisyon nito at hinimok ni Amaryllis si Aki na gawin ang lahat para mailigtas ang kanyang kapatid. Siyempre ang tanging paraan para masiguro ang kaligtasan ni Fubuki ay ang kunin ang buhay ni Hikaru at sa parehong oras sa ibang bahagi ng lungsod, ang mga mecha users na naapektuhan ng Arbitrium infection ni Amaryllis na mula sa ARMS at Kagami Group, ay biglang naging marahas na parang mga zombie.
May ideya si Alice kung ano ang posibleng dahilan nito kaya inutusan niya ang lahat ng ARMS agents na lumabas at pigilan ang mga infected na mecha users. Nagbigay rin ng parehong utos ang Kagami Group at kinagabihan, papunta sina Mayu, Jun at Hikaru sa bahay niya para sa study session. Pero habang naglalakad sila ay nakatanggap ng urgent message si Hikaru mula kay Alice at agad niyang kinansela ang plano at tumakbo sa ibang direksyon. Dumating siya sa ARMS headquarters na kung saan humingi ng paumanhin si Alice sa maagang pagtawag, pero ipinaliwanag niyang may krisis. Bigla ang naging marahas ang maraming mecha users at pinaghihinalaan niyang ang worm-type mecha user ang responsable. May footage pa si Alice na nagpapakitang si Aki ay nakipag-usap sa worm-type user, na nagdulot ng hinala na maaaring may kinalaman si Aki. Kung tama si Alice at ibig sabihin ay ipinagkanulo ni Aki ang parehong sangkatauhan at ang Mecha UD, plano ni Alice na hulihin si Aki para sa pagtatanong pero dahil sa lakas niya ay baka kailanganin nilang gumamit ng puwersa, hindi makapaniwala sina Alma at Hikaru na pinaghihinalaan si Aki. Pero ipinaliwanag ni Alice na hindi pwede na mapapairal ang damdamin sa organisasyon at ang tanging dahilan kaya sumali si Aki sa ARMS ay dahil magkatugma ang kanilang layunin. Kung nagbago na ang layunin ni Aki at wala nang pipigil sa kanya para magtaksil ay tumangging maniwala si Hikaru na kayang ipagkanulo ni Aki ang kanilang grupo, kaya't tumakbo siya upang hanapin ito bago pa siya maunahan ng ARMS at umaasang matutuklasan niya ang tunay na nangyayari. Habang papunta ay nasalubong niya si Ken na nagpaalala na wala siyang ideya kung saan magsisimula, pero mabuti na lang ay may naisip na plano si Ken upang mahanap si Aki at kasama sa plano ang isang taong ayaw ni Hikaru na si Werner. Ang lalaking tinangkang patayin siya ilang araw na ang nakakaraan at malinaw na wala ring gana si Werner na naroon, parehong hindi mapapalagay sina Hikaru at Alma tungkol kay Aki at iniisip kung nasasangkot ba siya sa kung anuman ang may kinalaman sa worm-type user na tulad ng inaalam ni Alice. Nang tanungin nila si Aki tungkol dito ay agad niya silang pinatigil at sinabing kailangan niya si Hikaru na sumama sa kanya. Pumayag si Hikaru dahil nagtitiwala siya kay Aki pero iginiit niyang malaman kung ano ang nangyayari. Kahit pumayag na si Hikaru at bigla na lang tumalon si Aki at inatake siya mula sa ere na lubos na nagpahina ng depensa ni Hikaru, halos mawala na siya ng malay nang biglang dumating si Jun at sinasalag ang atake ni Aki. Bagamat hindi gusto ni Jun si Hikaru nangako siya na siya ang tatalo sa kanya kaya't walang paraan na papayagan niyang mauna si Aki. Sinubukan ni Aki na labanan si Jun pero malayong mas malakas siya at sa loob ng ilang saglit ay naipako niya si Aki at doon na tumayo si Hikaru at mahigpit na sinabi kay Jun na pakakawalan si Aki. Siya ang inatake ni Aki pero kumbinsido si Hikaru na may mabuting dahilan siya at nakiusap siya kay Aki na huminahon at kausapin siya. Sinabing hindi niya alam ang pinagdadaanan nito pero handa siyang tumulong kung ipapaliwanag lang niya. Nag-atubili si Aki at hindi sigurado kung ano ang sasabihin at doon sumisingit sina Sinus at Dex. Isiniwalat ang totoo na buhay pa ang kapatid ni Aki na si Fubuki, pero malubha ang kalagayan nito dahil kulang siya sa Arbitrium at kailangan niya ng napakalaking halaga ng Arbitrium para mabuhay, at desperado si Aki na makahanap ng paraan upang mailigtas siya. Ayon kay Amaryllis ay posibleng nasa katawan ni Hikaru ang sapat na Arbitrium para gamutin si Fubuki lalo na't kaya niyang gisingin si Alma. Nang marinig ang pangalan ni Amaryllis ay biglang natawa si Jun at sinabi niyang alam niya ang tunay na nangyayari. Base sa malawak na tala ng Kagami Group tungkol kay Amaryllis, sigurado siyang kinokontrol nito si Fubuki at malamang ay hawak niya itong hostage at hindi naniwala sina Sinus at Dex at galit na nakipagtalo sa kanya. Pero pinatahimik sila ni Hikaru at sa kabila ng lahat ay idineklara niyang handa pa rin siyang sumama kay Aki dahil pagkatapos ng lahat ay magkaibigan pa rin sila. Nagulat si Aki na iyon ang unang beses na tinawag siyang kaibigan ni Hikaru pero bago pa magtagal ang sandaling iyon, sumingit si Alma na nagpapaalala na may espesyal na pagkain silang dapat puntahan pagkatapos ng kaguluhan na ito. Iginiit niya na mas mabilis nilang matutulungan si Aki na mas mabilis din nilang matatapos ang lahat at makakain. Naiinis si Jun at halatang walang nakinig sa kanya kahit nilinaw niyang pinaglalaroan sila ni Amaryllis. Tumangging payagan si Hikaru na sumama pero tumanggi rin si Hikaru at sinabi kay Jun na wala siyang karapatang makialam at pagkatapos, lumingon siya kay Aki at iniabot ang kanyang kamay na handang tumulong upang iligtas si Fubuki. Habang nakatingin si Aki kay Hikaru at naalala kung gaano siya kabait sa kanya, napagtanto niyang hindi niya kayang ituloy ang plano niyang isakripisyo siya at sa halip ay umatras siya at sinabing hindi niya kailangan ang tulong ni Hikaru,
kumbinsido siyang may ibang paraan para mailigtas si Fubuki at ayaw niyang isali ang isang tagalabas tulad niya sa problema ng kanyang pamilya. Upang tuluyang itulak palayo si Hikaru ay malamig niyang sinabi na hindi sila magkaibigan at hindi siya dapat umasta na parang malapit sila sa isa't isa. Pagkatapos ay tumalikod si Aki at umalis upang bumalik kay Fubuki na iniwan na naguguluhan si Hikaru. Samantala napailing si Jun at mahinang binanggit na hangal si Aki sa hindi niya pagkilalang masama si Amaryllis. Sa ibang lugar ay may dalawang scientist ang abalang naghahanap ng impormasyon sa mga datos. Nakuha nila ang mga file tungkol kay Amaryllis mula sa database ng Kagami Group. Ayon sa mga dokumento ay minsang naging marahas ito na naging dahilan ng pagkamatay ng lahat ng sangkot sa eksperimento at kasama si Fubuki. Kumbinsido silang si Amaryllis ang nasa likod ng lahat ng ito pero hindi nila maisip kung bakit bigla siyang naging aktibo matapos ang mahabang panahon. Bagamat kakaunti ang kanilang lead na naniniwala silang makakahanap sila ng sagot sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga galaw ni Amaryllis noong araw na nakaharap ni Aki ang Worm User, balik kay Aki ay bumalik siya kay Fubuki at Amaryllis at nang makita niya na wala si Hikaru nagtanong siya kung bakit. Inamin ni Aki na hindi pupunta si Hikaru na nagpakita ng malinaw na pagkagulat at pagkadismaya kay Amar. Tinutuligsa niya si Aki kung bakit siya umatras sa kanilang kasunduan na lalo na't malapit na sila sa kritikal na oras at sinubukan ni Aki na ipaliwanag na ayaw niyang isali ang mga tagalabas, naniniwala siyang kaya nilang malutas ito bilang pamilya at hindi naging magaan ang tugon ni Fubuki. Inakusahan niya si Aki na mas pinahahalagahan si Hikaru kaysa sa sarili niyang kapatid kaya't naghagis siya ng guilt at galit kay Aki. Sinabing kung tunay siyang mahal ni Aki ay hindi dapat siya magdalawang isip na isakripisyo si Hikaru para mailigtas siya. Binanggit pa ni Fubuki ang nakaraan at tinanong kung iiwan na naman ba siya ni Aki at hahayaang mamatay tulad ng dati, parang may tumawag ng bumbero sa dami ng gaslighting na nangyayari, pero si Aki na bulag sa pagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi napapansin na may mali. Sa halip ay nagboluntaryo siyang maging arbitrium battery ni Fubuki kapalit ni Hikaru at samantala, sinusubukan ni Alma na kumbansihin si Hikaru na habulin si Aki pero nag-alangan si Hikaru, iniisip na wala siyang karapatang makialam at malinaw ang sinabi ni Aki na hindi niya kailangan ang tulong ni Hikaru. Hindi niya nauunawaan ang paghihiganti ni Aki kaya't ayaw niyang maging sagabal at samantala, si Jun ay abala sa sarili at walang pakialam sa kapalaran ni Aki pero nang marinig niyang sinabi ni Hikaru na ayaw niyang makialam, nainis siya at naalala niya ang pagsisisi niya tungkol sa kanyang sariling kapatid. Biglang naging determinado si Jun na itulak si Hikaru na kumilos at hinailan niya si Hikaru sa kwelyo at matapang na sinabi, tumigil ka na sa pagpapakaawa sa sarili mo at mamimili ka na kung saan hayaan si Aki o samahan siya. Napaisip si Hikaru sa hamon na iyon at sa wakas ay inamin niya na gusto pa rin niyang iligtas si Aki. Napangiti si Alma sa sagot na ito, binanggit na hindi mahalaga kung tagalabas si Hikaru at ang mahalaga ay ang nararamdaman niya. Si Hikaru ay palaging hindi nakakapagpikit mata kapag may tao na nangangailangan at ngayon ay hindi naiiba. Sa wakas ay may malinaw na plano na nakinausap ni Alma sina Werner at Kajimura upang tulungan hanapin si Aki. Masiglang pumayag si Kajimura pero si Werner ay nagrereklamo pa rin na gusto na niyang umuwi, na ikinainis ni Kajimura. Samantala sa ARMS headquarters ay nadiskubre ni Ken ang nakakagulat na katotohanan. Ang Worm User ay walang iba kundi ang kapatid ni Aki na si Fubuki. Hindi ito makatwiran para kay Ken dahil lahat ng record ay nagsasabing patay na si Fubuki at naging dagdag pa ito sa pagkakalito. Bakit ngayon lang ito lumitaw at bago pa man niya may proseso ito ay biglang lumitaw si Alice sa likod niya at casual na sinabing bumalik si Amaryllis at hinahabol nito ang arbitrium ni Hikaru. Nanlaki ang mga mata ni Ken at hindi lang dahil sa revelasyon kundi dahil din sa tahimik na presensya ni Alice sa buong oras. Sinabi ni Alice na nalaman ni Amaryllis na nagising si Alma kaya't gumagawa siya ng paraan upang magawa ng paraan ang sitwasyon ng palihim bago ito lumala, pero nabigo ang plano niya at akala niya ay hindi kakayanin ni Aki ang katotohanang ginagamit ni Amaryllis ang katawan ni Fubuki bilang puppet. Sa pagtatago ng katotohanan na ito ay hindi niya sinasadyang itulak si Aki sa mismong mga kamay ni Amar, at unti-unti nang nalaglag ang maskara ni Amar at naiinis na hindi dinala ni Aki si Hikaru. Ipinakita ni Amar ang tunay niyang intensyon. Pinagtawanan niya si Aki dahil sa tagal bago niya nalaman ang totoo at idineklara niya ang plano niyang alisin si Aki gamit ang kanyang mga puppet. Ngayon lang napagtanto ni Aki na ang tunay na Fubuki ay hindi kailanman magpapakita ng ganitong asal.
Handa si Aki na ipagtanggol ang sarili pero tinawag siyang hangal ni Amar dahil sa bagal niyang maunawaan ang nangyayari at naglunsad si Amar ng atake gamit ang kanyang mga puppet. Nagawa ni Aki na labanan ang mga ito sa simula pero biglang nagbago ng taktik si Amar. Nagkunwari siyang si Fubuki muli na ikinagulat ni Aki at sa sandaling iyon ng pag-alinlangan, sinunggaban siya ni Amar at pinigil habang hawak si Aki at inihayag ni Amar na bagamat balak niyang gamitin ang katawan ni Fubuki bilang host ng mas matagal, ang presensya ni Aki ay napaka-convenient. Kaya balak niyang gamitin ang katawan ni Aki pero bago pa magawa ni Amar ang plano ay dumating sina Sinus at Dex at hinahatak siya upang pigilan siya subalit. Alam nito na hawak niya ang bentahe at malupit niyang pinapaalala kay Aki na ang pagsira sa kanya ay nangangahulugan din ng pagsakit kay Fubuki. Sa nakakakilabot na paraan ay isiniwalat ni Amar Iles kung paano nakiusap ang kanilang mga magulang na pakakawalan ang katawan ni Fubuki noong una niya itong kontrolin, pero tinanggihan ito ni Amar Iles na tinawag ang katawan ni Fubuki na isang perpektong puppet at pinatay niya ang mga magulang ni Aki gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa revelasyong ito ay bumagsak ang mundo ni Aki at tuluyang nasira ang kanyang loob. Habang nararamdaman ni Amar ang pagkalugmok ni Aki at lumapit siya upang tuluyang tapusin ito at kunin ang kanyang katawan, sa sandaling mukhang wala ng pag-asa ay biglang sumulpat sina Hikaru at Jun at basag ang bintana at tumama si Amar sa sahig. Gulat at nagagalit si Aki at sumigaw kay Hikaru dahil dumating ito at alam naman niyang si Amar ang target nito pero binaliwala ni Hikaru ang kanyang mga alalahanin. Idineklara na wala siyang pakialam sa panganib dahil narito siya upang iligtas ang kanyang kaibigan. Nang makita si Hikaru ay biglang inilipat ni Amar ang kanyang atensyon at sumugod sa kanya pero bago niya ito matamaan, humaharang si Jun na may ngiti pa sa bibig at sinabing walang makakagalaw kay Hikaru maliban sa kanya. Nagpanik si Aki at sinubukan na pigilan si Jun na nakiusap na huwag nitong masaktan si Fubuki sa proseso. Pero walang pakialam si Jun kay Fubuki at ang layunin niya lamang ay tiyaking hindi mapapatay ni Amar si Hikaru anuman ang mangyari. Biglang sinunggaban ni Amar si Jun at itinapon siya na parang basura upang makapunta kay Hikaru, pero kahit naibato na ay hindi umatras si Jun. Inactivate niya ang kanyang mecha upang subukang pigilan si Amar. Tinuwanan lang ito ni Amar na sinabing nakakatawa ang ideya na kaya siyang labanan gamit ang isang murang kopya ng kanyang kakayahan at tinawag niya itong isang palyadong mecha, na angkop lamang sa isang tulad ni Jun. Galit na galit si Jun sa insulto pero bago siya makasagot ay tinatakpan ni Amar ang kanyang bibig at muling inatake si Hikaru. Humaharang si Alma upang tanggapin ang atake pero sa bawat tama, naramdaman niyang unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Napagtanto ni Alma kung gaano kapanganib ang labanan kapag kayang ubusin ni Amar Iles ang kanilang enerhiya, kaya't humarap si Aki sa harap ni Hikaru upang protektahan siya at tinukso siya ni Amar at tinatanong kung talagang karapat-dapat pa ba siyang maging bodyguard ni Hikaru matapos ang lahat ng nagawa niya. Pero kalmado na sinabi ni Aki na hindi siya naroon bilang bodyguard at ginagawa niya ito dahil kaibigan niya si Hikaru at mahalaga ito sa kanya. Bagamat marangal ang sagot ni Aki ay itinuro ni Amar ang katotohanan na habang ginagamit niya ang katawan ni Fubuki, hindi kayang salungatin ni Aki ang kahit ano nang hindi nanganganib ang buhay ng kanyang kapatid. Sinamantala ni Amar ang kahinaan ni Aki at madaling hinuli siya at iniwan si Hikaru na ipagtanggol ang sarili. Sa kabila nito ay matapang na nanindigan si Hikaru at mahusay na nilabanan si Amar pero ginamit nito si Aki bilang human shield, at sa isang sandali ng pagkakagulo ay sinaksak niya si Hikaru gamit ang kanyang tentacle. Sa sandaling nasa loob na siya ni Hikaru ay sinimulan niyang sipsipin ang arbitrium nito at gaya ng hinala niya, ang arbitrium ni Hikaru ay tumutugma sa maalamat na enerhiya mula 100 taon na ang nakalipas. Narinig ito ni Alma at nakaramdam ng kakaibang pahiwatig na may mahalagang nangyari noong panahong iyon, bagamat malabo ang kanyang alaala. Napansin ni Amar ang kanyang pagkalito at natawa na natuklasang totoo ang tsismis na nawalan ng alaala si Alma at sa hindi maipaliwanag na dahilan, lalo siyang nagalit sa revelasyong ito kaya't muli niyang sinaksak si Hikaru upang makakuha ng higit pang arbitrium. Habang nakukuha niya ang kanyang gantimpala ay sinubukan niyang patayin si Aki sa pamamagitan ng pagsakal dito. Habang nanlumo si Aki ay biglang sumiklab ang katawan ni Hikaru ng arbitrium na nag-uumapo sa enerhiya. Labis ang tuwa ni Amar sa lakas na pumapasok sa kanya na pinakamalakas na enerhiyang naranasan niya kailanman. Pero patuloy na itinutulak ni Hikaru at Alma ang arbitrium hanggang sa lumampas ito sa mga limitasyon ng sistema ni Amar at dahilan upang magka-malfunction siya.
habang nalulunod si Amar sa sobrang lakas, sinamantala ni Hikaru at Alma ang pagkakataon upang palayain si Aki. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog at nilamon ang lahat sa paligid at nang mawala ang alikabok ay natagpuan ni Hikaru, Aki at Jun ang kanilang sarili sa lupa na hindi sigurado sa nangyari, pero isa lang ang tiyak para kay Jun na hindi niya ipapalampas ang sinabi ni Amar. Dahil sa galit ay tumayo siya at hinawakan si Amar gamit ang kanyang mecha at pilit na tinanggal ito sa katawan ni Fubuki. Sinubukan ni Amar lumaban pero ang determinasyon ni Jun ay dulot ng kanyang inis, at nagbigay sa kanya ng lakas upang tuluyang paghiwalayin si Amar kay Fubuki. Sa wakas ay muling nakuha ni Fubuki ang kontrol sa kanyang katawan at lubos ang ginhawa ni Aki nang makita ang kanyang kapatid na ligtas, pero hindi pa natatapos si Amar at kahit wala na siyang pangunahing host ay kontrolado pa rin niya ang isang grupo ng mga puppet at sinubukan na hulihin si Aki. Sa pagkakataong ito ay nang wala ng Fubuki bilang human shield at doon ay madaling nilabanan ni Aki ang mga puppet at sumali si Hikaru at sa tulong ni Alma ay tuluyang natalo nila si Amar, habang nawawasak si Amar ay iniwan niya ang mga huling salita na nagbigay ng matinding marka at sinisi niya si Alma para sa kanyang pagbagsak, sinasabing siya ang dahilan kung bakit namatay si Yakumo Kagami. Kinabukasan, tila bumalik na sa normal ang buhay o kasing normal ng gaya nito. Ginawa ni Aki ang kanyang karaniwang dramatic na pagpasok sa pamamagitan ng pagbagsak sa bagong ayos na bintana ni Hikaru at sabay silang pumasok sa paaralan. Habang naglalakad ay humingi ng paumanhin si Aki sa lahat ng gulong idinulot niya, pero tulad ng dati ay sinabi ni Hikaru na walang problema iyon at ipinapaalala niya na ang pagtulong sa isa't isa ay tungkulin ng magkaibigan at dahil sa kanyang mga salita, natuwa si Aki at biglang nagtanong ng isa pang pabor at ito ang tulungan siya ni Hikaru na mag-aral. Nabigla siya at itinuro na hindi na niya mahahabol ang mga pagsusulit na namiss niya at nang tanungin si Aki kung ano ang layunin niya, ipinaliwanag niya ang tunay niyang motibasyon ay gusto niyang makahabol sa schoolwork upang matulungan si Fubuki na matutunan muli ang lahat ng nawala sa kanya sa loob ng 8 taon habang kontrolado siya ni Amar. Sa kasalukuyan ay sumasailalim si Fubuki sa physical therapy upang muling bumalik ang kanyang lakas, habang ang ARMS ang nag-aalaga sa kanya at nagdesisyon si Aki na manatili sa organisasyon at nangako na patuloy niyang babantayan si Hikaru 24/7. Bagamat masaya si Hikaru na kasama niyang muli si Aki ay binanggit niyang hindi niya kailangang sobrang tutukan siya at samantala sa research lab ng Kagami Group, natapos na ang construction ng isang gate papunta sa mundo ng Mecha UD. Kapag na-activate ay magbibigay daan ang gate para makontrol nila ang lahat ng dormant mechas. Gayunpaman upang mapapagana ang gate ay kailangan nila ang Orella at ang tanging makakapag-activate nito ay si Alma. Determinado silang mahuli siya kaya't naghahanda ang grupo na gamitin ang anumang paraan upang magtagumpay. Balik sa bahay ni Hikaru patuloy na naghahanap si Alma ng sagot tungkol sa kanyang nakaraan na nananatiling hindi malinaw. Sa ibang lugar naman si Amar na desperado at nawalan ng host at umaasam na makabalik sa kanyang katawan. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ay biglang naputol nang dumating ang isang misteryosong lalaki at sa takot ay nakiusap si Amar at nangakong hindi niya ito pinagtataksilan. Pero bingi sa kanyang mga salita ang lalaki at sa malamig na galaw ay pinilas niya si Amar mula sa host body na pilit niyang kinakapitan, at iniwan siyang pira-piraso. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.